So, good morning po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating vlog, sa new vlog natin. So, meron lang po akong share sa inyo na tips para makatulong po para mag-improve ang ating mga manukan. Kasi kami po, yan po yung ginagawa namin dito sa aming manukan. Dapat po ay mayroong tayong guide kung ano ang tatrabahuin natin sa ating pang-araw-araw. Kung ano ang magiging habit natin sa ating manukan para mag-improve ang ating manukan. So, wag na nating patagalin to. Simulan na natin. So, number 1 po is pag-spray ng ating mga paa or pag-sanitize ng ating paa at kamay kapag tayo ay papasok sa ating manukan. Kailangan po yun kasi ang mga manok po is prone po sila sa sakit. Maano po sila sa sakit. Kumaga, hindi sila matibay para sa mga sakit. Yung mga manok is madali lang pong dapuan ng sakit at mahirap silang gamutin kapag malala na yung mga sakit nila. Kaya kailangan po mag-iingat tayo kapag tayo ay nasa manukan at kapag tayo ay galing sa labas. Kailangan po nating mag-sanitize. Kailangan po nating patayin yung bakterya. Mag-spray tayo sa ating kamay, sa paa. Dahil para po mamatay yung sakit at hindi po makapasok sa ating manukan. Kasi kapag ang manok ay nadapuan ng sakit at hindi mo kaagad na monitor or nakita, yung sakit na yon ay mananatili hanggat hindi mo nakita at maaring mag-spread, dumami, maaring maapektuhan lahat ng mga manok mo. So, kailangan pong maging maingat tayo dahil lalo na kapag marami na ang iyong mga inaalagaan na manok. So, kailangan mag-sanitize tayo ng ating mga kamay at paa para mamatay ang mga bakterya, para hindi kumalat sa ating manukan, para hindi maubos, diba? Lalo na pag marami na, sayang yung manok kapag marami na kayong manok na inaalagaan. So, kaya kailangan mag-sanitize. Pangalawa is magsuot kayo ng isolation gown or ng PPE para sa mga manok ninyo. So, pag galing kayo sa labas, kailangan yung mayroon kayong para sa manok lang na chinilas at mayroon din kayong gown na para sa or kahit na damit. Pero mas maganda yung gown na parang pang sa hospital. Mas magandang mayroon kayong PPE para sa yung mga manok. Para sa protection ninyo at sa protection ng inyong mga manok. So, pangalawa po yun. Para po maproteksyonan ka dahil yung mga manok kusang nagliliparan at sigurado kong madudumi yan kasi nasa lupa, umaapak sila sa lupa. So kailangan mayroon kayong proteksyon sa iyong sarili para hindi ka rin madumihan nila, hindi ka magkaroon ng dumi sa damit mo or sa anong parte ng katawan mo. Para paglabas mo, malinis ka at syempre yung manok din na proteksyonan mo kasi may gown ka na maaaring yung bakterya na gamit mo hindi mapunta sa kanila kung may bakterya. So, yun po yung pangalawa. Yung pangatlo is bago mo ilabas ang mga may mga sakit sa isolation area or sa kulungan ng mga manok ninyo na puro lang mga masasakit, bago nyo ilabas kapag magaling na yung masakit na manok, pag magaling na siya at bago nyo ilabas, isprayhan nyo muna or sanitize nyo muna. Isprayhan nyo ng alcohol or chlorine. Ginagamit kami chlorine. Isang kutsarang chlorine nilalagay namin sa isang galon tubig. At yun ang pinang-i-spray namin sa aming kulungan sa may mga sakit na mga manok. Yun ang ginagamit namin. So, spray muna
i-sprayhan nyo yung kulungan ng mga masasakit kapag magaling na, tapos paliguan nyo yung mga masasakit na yung na gumaling na ng mga manok nyo, paliguan nyo, at pagkatapos pa i-dry, bilad nyo sila hanggang sa mag-dry na yung kanilang yung balahibo, at kapag okay na siya, kapag kalmado na sila, and ngayon pwede nyo na silang ipagala ulit sa yung manukan. At kapag na-spray nyo na yung isolation nyo or yung kulungan ng lagayan ng mga masasakit, is after 3 days or 2 days is bago nyo ipasok ulit yung mga manok yung may mga masasakit na bago naman, isprayhan nyo ulit para yung bakterya ay hindi nag-i-stay doon, or hindi nananatili yung bakterya. Kasi imbis na hindi gaanong masakit, hindi gaano kalala yung sakit ng manok niyo, dahil may bakterya doon sa isolation niyo, magiging malala at maaring hindi mawala yung sakit sa manukan ninyo kasi hindi nyo napapatay yung bakterya na nasa isolation. So dapat patayin nyo yung bakterya at mga kung anumang impacto ng nasa isolation nyo or kulungan ng mga masasakit. Kailangan yung patayin nyo para mawala nyo yung sakit, para pag pinapagaling nyo yung manok is madaling gumaling. So yun po ang pangatlo. So pang-apat is pag-prepare ng pagkain ng ating mga manok. Kailangan i-prepare po natin ang pagkain ng ating mga manok, pagkain, tubig, at uunahin po palagi natin yung mga sisiw nasa brooder, at pangalawa yung hardening or hardening, at saka yung kung mayroon kayong kakataying manok, kung may nakalaan kayong kulungan pa sa katayin, yun yung pangatlo. At last na yung pang-apat yung mga inahin, or kung mayroon kayong nangingitlog dyan na ibalog niyo yung kulungan, pangapat yun. At yung panghuli is yung mga may sakit, yung mga may sakit nyo panghuli. Kasi kapag inuna nyo yung may sakit at inuna yung may sakit, kumbaga nagkaroon kayo ng bakterya sa mga may sakit, kumbaga dumapos sa inyo yung bakterya, tapos pangalawa mong papakiinin is yung brooder, hindi po maganda yun kasi pupunta yung bakterya sa brooder at kakalat na yung bakterya. So kailangan huli po yung mga may sakit na inyong papakainin at talagyan ng tubig, at mag-spray po palagi at isolate or sanitize mo ang sarili mo, kasi para hindi po pumalat yung bakterya. So panglima is pagsunod po sa schedule ng deworming or pagpupurga ng ating mga manok. Kailangan may schedule po kayo sa pagpupurga, kung anong buwan, weeks, or araw man yan. Kailangan meron po kayong schedule sa pagpupurga ng mga manok ninyo para hindi po mabansot at maganda po yung kanilang pag-grow or paglaki, para madali po silang lumaki. Kailangan may schedule po kayo sa pagpupurga ng mga manok or pag-deworming. So yun po yung panglima. So pang-anim is kapag mayroon pong mga masakit na mga manok ninyo, dapat po ay ninyo kaagad lunasan, bigyan ng lunas, paanohin nyo kaagad, tumarin or tawag nyo sa Tagalog, painumin nyo kaagad ng gamot para hindi na lumala yung sakit, at para bumupa na yung sakit, at para mawala na para gumanda na yung katawan niya. Kasi pag pinatagal nyo pa, mas lalong lalala yung sakit, posibleng hindi na siya gumaling kapag pinalala nyo pa yung sakit. So kailangan painumin ka agad ng gamot para bumupa agad yung sakit or mawala. So pang-pito is pagre-record or pag-monitorhan area sa
inyong mga manukan. So kailangan pagpasok nyo, kailangan i-monitor ninyo yung manukan nyo. Iikot kayo sa manukan nyo, baka may butas yung kulungan, baka makalabas yung mga manok na kinukulong. So kailangan may monitor at mayroon ding record ng inyong mga manukan. Expenses, kung ilan ba yung expenses sa manukan ninyo, yung pagkain or vitamins na nilalagay niyo, magkano ba, lahat ng expenses dapat i-record nyo, at yung may mga sakit i-record nyo, yung inahin i-record nyo. So pag-uusapan natin yan sa next video natin. So yun po yung mga 7 tips natin sa ating pagmamanukan, sa guide ng ating pagmamanukan na dapat maging habit natin araw-araw sa ating pagmamanukan. Yung dapat yung ginagawa natin araw-araw. So I hope nakatulong po ako sa mga problema niyo at I hope na may natutunan kayo ngayon sa video natin. So hanggang dito na lang po yung video natin. Sana po huwag niyo kalimutang mag-subscribe and click kung nagustuhan niyo, and like pala, and click the notification down below and subscribe to my YouTube channel. And syempre mag-comment kayo kung may gusto kayong ipagawa sa akin na content or video about sa manukan. And also God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi, and thank you sa panonood at suporta sa aking vlog. So hanggang dito lang pong ang vlog natin. Goodbye.